Praise the Lord. Welcome sa ating morning revival preview. At ang schedule natin ngayon ay week 41, day 6. Sa mga kapatid, magbabasa na ako ng mga Bible verses natin. Psalms 45:16 to 17. In the place of your fathers will be your sons. You will make them princes in all the earth. I will cause your name to be remembered in all generations. Therefore, the peoples will praise you forever and ever. So dito, may mga karakter na binanggit. Siyempre, isa-isahin natin sino ba itong mga taong ito. So una binanggit, your fathers. Fathers, plural ito. So surely hindi ito tumutukoy sa ama. Plural ito eh. Ibig sabihin, marami ito. Your sons. Plural uli ito. So, hindi ito tumutukoy sa anak ng Diyos. Princess, plural din ito. Mga prinsesa, sino ba itong mga ito? Tapos binanggit dito, the peoples, sino naman yung mga tao na ito? The peoples. Siyempre, ang madaling intindihin dito, your name na aalalahanin sa lahat ng mga henerasyon. Yan, madali maintindihan yan. Yung name dito, sigurado, ay pangalan ni Kristo. Pero sino yung fathers, yung sons, yung princes, yung peoples? So para malaman natin, basahin natin yung ministeryo para direktang sabihin sa atin sino ba itong mga ito. In Psalms 45:16, fathers signifies Christ for fathers in the flesh. O yan. So yun daw fathers dito ay tumutukoy sa mga ninuno ni Kristo sa laman. Oo. So si Kristo ay isang Hudyo sa laman. At siya ay mula sa lahi ni Judah. Kaya siya ay isang Hudyo. At sinasabi natin, yung Hudyo ay tumutukoy sa lipi ni Judah. So yan ang Jew. Sapagat yan ang lipi ng mga hari. Bagamat si Kristo ay Israelites din. Pero yung fathers dito, ito yung kanyang mga ninuno. Mga sinaunang lipi bago siya pinanganak. Yan ang kanyang mga ninuno sa laman. Pero pwede ko sabihin, more on, ninuno niya doon sa linya ni Judah. Amen. Okay. Tapos sinasabi naman dito, sons. Ano naman yung sons? Amen. Sons signifies the overcomers of Christ as his descendants. So sabi dito, yung sons dito ay ang mga mandaraig ni Kristo mula sa kanyang mga inapo, descendants. So sa flesh din ito. Ano pa? Yung princess and princess signifies the overcomers of Christ as his co-kings. So ito naman yung mga overcomers niya bilang kanyang kasamang hari. At ito naman ay ang mga mandaraig na believer sa panig ng mga hentil. Amen. So yung peoples dito, ano ba ito? Sino ba ito? So itong peoples dito, ito naman yung nation sa pagdating ng kaharian. So overall, pag tinignan mo yung buong kaharian, okay, ito ang bumubuo. Fathers. So yan yung kanyang mga ninuno sa lumang tipan. Particularly sa angkan ng Israelites, sapagkat yan ay ang kanyang pinagmulan sa kanyang humanity. Ang sons naman dito, okay, ay tumutukoy. Kanino? Okay. So yung sons ay tumutukoy sa mga mandaraig ni Kristo mula sa kanyang lipi. At yung princess naman, mga mandaraig ni Kristo na magiging kasamang hari niya, at ito naman ay mula sa mga hentil na mga believer. At yun naman peoples, ito naman yung mga nations.
na mare-restore sa panahon ng kaharian. So, yan yung kabuuan. Sa madaling salita, yung mga tao rito ay binubuo ng kaharian ni Kristo. No one can solve the problems of today's world. Only Christ the King can solve these problems. When Christ reigns on earth, the overcomers will be his helpers in the kingship. His co-kings, the sons of Christ, the overcomers will be the princes reigning with Christ over the nations. Amen. So sabi rito, pag tinignan nyo, matindi na ang problema sa sangkalupaan ngayon o sa buong sanlibutan at walang ibang makakalutas sa problema na yan kundi si Kristo lamang. Kaya huwag tayong mag-attain na ayusin yung problema na yan. Pabayaan na natin yan sa Panginoon. Siya na ang mag-ayos ng problema ng sanlibutan sa kanyang pagbabalik. So hindi natin saklaw yung pag-aayos ng sitwasyon ng sanlibutan. At maniwala tayo na wala namang makakapag-ayos niyan sa panahon na ito. Sino ba makakapag-ayos ng gulo ng mundo ngayon? Di ba? Hindi lang yung mundo. Maski yung bansa natin magulo. Yung gobyerno natin magulo. Sino makakapag-ayos niyan? Sila mismo, hindi nila maiayos. Ang mamamayan, magulo na rin. Hindi rin maiayos ng gobyerno. At ang gobyerno na dapat mag-ayos, nagkakagulo rin. Sino mag-aayos lahat ng mga problemang ito? Wala. Si Kristo lang. At yan ay aayusin niya sa pamamagitan ng mga mandaraig. No? Na magiging kasama niya, katuwang niya sa pag-aayos ng mundo sa darating na kapanahunan. No? Kaya ang mga mandaraig ay magiging kasama niyang hari, may kapangyarihan yan. No? At yan ay mga hari na mga dating mga mandaraig na naging hari. Yan ang kasama ng Panginoon para ayusin ang buong mundo. We need to see not only the beauty of Christ that is in Christ Himself, and the beauty of Christ that is in the church, but also the beauty of Christ that is in His descendants, all His members, as the princes. If we see Christ's beauty in these three ways, we will have a complete view, the full picture of His beauty. So ano ba yung kagandahan ng Panginoon na pwede natin makita? Sabi rito, una, yung kagandahan ni Kristo sa kanyang sarili. Siya ay may pansariling kagandahan. Kaya maraming taong naakit sa kanya nung nandito siya sa lupa. Sapagkat meron siyang isang katangian, isang kagandahan na nag-aakit sa tao. Pangalawa, meron din siyang kagandahan sa loob naman ng eklesiya. Bakit marami mga kapatid ang gustong mag-meeting, gustong mamalagi sa eklesiya, gustong maglingkod sa eklesiya, mahalin ang eklesiya, no? At gawin ang marami mga bagay para sa eklesiya. Kasi yung kagandahan ni Kristo ay na ipapakita niya sa eklesiya. No? So unang kagandahan siya mismo. Pangalawang kagandahan ay ang kagandahan na naipapakita niya sa eklesiya. So ano naman yung pangatlo? Sabi niya, ito naman ay ang kanyang kagandahan sa kanyang mga inapo, descendants, no? At sa kanyang mga members, ang mga prinsesa, ang kanyang mga inapo, ang kanyang mga prinsesa, no? Na tumutukoy sa kanyang mga lahi sa laman. So yan yung descendants ng Panginoon. Kaya mula diyan sa tatlong view na yan, no, makikita natin ang buong kagandahan ni Kristo. Sa kanyang sarili, sa eklesiya, at sa kanyang mga
inapo, mga descendants niya. Amen. So we need to see not only the beauty of Christ that is in Christ himself, and the beauty of Christ that is in the church, but also the beauty of Christ that is in his descendants, all his members, as the princess. If we see Christ's beauty in these three ways, we will have a complete view, the full picture of his beauty. So, ito yung binasa ko kanina. Verse 17 reveals that Christ's name will be remembered in all generations through the overcoming saints. That Christ will be praised by the nations through his overcoming and co-reigning saints. So binanggit sa atin kung saan ang pangalan niya ay pupurihin sa lahat ng mga henerasyon. At yung binanggit na mga tao rito ay walang iba kundi ang mga bansa. Sino ba itong mga bansa? Kasi itong mga bansa, mga kapatid, ito yung marirestore sa panahon ng Great Tribulation. Wala silang buhay ni Kristo. Hindi sila mga mananampalataya ni Kristo. Subalit ang Panginoon, bibigyan sila ng gantimpala dahil sa panahon ng tribulations, yung Great Tribulation, kanilang inaruga yung mga mananampalataya na naiwan sa lupa. Binisita nila, pinakain nila, pinainom nila, dinamitan nila, at siguro yung mga iba binigyan nila ng matutuluyan. So ito yung mga believers na naiwan, na aalagaan nitong mga bansa. Bagamat sila ay walang buhay ng Panginoon, pero ipapakita nila yung kanilang awa, paglilingkod at pagdamay sa mga believers na maiiwan sa Great Tribulation. At dahil dyan, itong mga taong ito, bagamat wala silang buhay ni Kristo, hindi sila mga nanampalataya o nabautismuhan, kundi sila ay naabutan na buhay nung bumalik ang Panginoon. At dumaan sila sa matinding tribulation, inalagaan nila yung mga believer. Kaya bilang gantimpala, hindi sila itatapon sa lake of fire, maski na hindi sila believers, kundi i-restore sila sa kanilang original na anyo. Ang kanilang katawan hindi na mamamatay. At sila ay maibabalik sa loob ng buhay, pero walang buhay ng Panginoon. At sila ang tatawagin mga bansa na makakapasok sa loob ng kaharian. At sinasabi rito, yung pangalan ni Kristo ay pupurihin sa buong henerasyon. Sila yung pupuri dyan. Sila yung peoples na pupuri dyan. Amen. Amen. So today's reading na ako. Psalms 24:7-10 shows us the victorious Christ as the coming King in God's eternal kingdom. Verse 7 says, "Lift up your heads, O gates, and be lifted up, O long enduring doors, and the King of glory will come in." So ano bang sinasabi rito? So pakinggan natin yung definition nitong verse na ito. So sabi rito, the gates. So binanggit dito yung gates. Okay. The gates are of the cities of the nations. So yung mga pintuan dito ay yung pintuan ng mga syudad ng mga bansa, nations. Okay. Na nagpapahiwatig na or indicate waiting and expecting with long endurance. This indicates that the people of the earth have been waiting and expecting Christ's second coming. Amen. So yung pinto dito ay tumutukoy sa mga sa mga syudad, sa mga bansa. Okay. So yan yung gates. Tapos yung door naman, sinasabi niya, ito ay tumutukoy sa mga bahay ng mga tao. Okay. At yung long enduring, long
enduring doors, tumutukoy naman sa pagtitiis, okay, ng mga bansa, sa panahon na sila ay nag-iintay at umaasa sa pagbabalik ng Panginoon. Amen. So, yan yung mga explanation. In Haggai 2:7, we are told that Christ is the desire of all the nations. All the nations in a general way are expecting Christ to come. But Christ will not come quickly according to our human concept. Thus, we need to wait to lift up our heads and await and expect His coming with long endurance. Amen. So, yung pagbabalik ng Panginoon, hindi lang mga believer ang umaasa at naghihintay. Hindi lang. So, dadating ang panahon, maging ang mga bansa, naiinip sa kanyang pagbabalik. Alam niyo kung ano ang dahilan, bakit ang tao naiinip? Hindi na sila natutuwa sa mundo. Nakikita nila yung mundo magulo. Okay, yung mundo wala silang mapala. No, ang mundo nakakadagdag ng stress sa tao. Kaya mape-fed up sila. Kaya maiisip nila, ang pag-asa na lang ay ang dumating ang Panginoon upang maiayos lahat ng mga bagay na ito. So yun yung magiging sitwasyon. Siyempre sa panahon na ito, marami pa rin nagmamahal sa sanlibutan. Pero dadating ang panahon, yung mundo magiging mahirap na lugar na para mabuhay ka. Pahirap lahat ng bagay. Di ba napansin niyo? Lahat ng bagay sa mundo, nagbibigay ng pagpapahirap sa tao ngayon. Yung mga bagay na simple lang, hindi naman dapat pinapahirapan tayo. Pinapahirapan tayo. Katulad ng langis. Di ba? Ang langis, wala namang problema yan eh. Hinuhugot lang yan sa ilalim ng lupa at pwede naman ibenta ng maayos para magamit ng mga tao, mailagay sa mga sasakyan, makatakbo ng maayos, mabuhay ng masaya ang tao. Pero isipin niyo yung gas, yung gasolina, yung langis na simpleng kukunin lang sa lupa. Napakadaming dinadaan ng masasalimuot na bagay. Pansin niyo. Hindi pa ibenta na lang kung ibebenta. Pero ibebenta, sobrang mahal. At yun naman gustong kumuha ng langis, hindi makakuha dahil may gera. At yun namang nagkakagera, talagang intentionally sinasarhan yung pagkuha ng langis. Mga simpleng bagay na nagpapahirap sa buhay ng tao. Nakita niyo ba? So, yung mundo naman, ano naman nakikita natin dito? Mga tao na dapat aasahan natin. Nagkakagulo. Di ba? At napakakalat ng korupsyon. Ang gulo. Kaya yung buhay sa mundo, hindi ka na matutuwa. Lahat ng mga bagay na nangyayari sa mundo, okay, ay mga bagay na nagbibigay ng sakit, sugat, kalungkutan, pagkainis, pagkadismaya. Kaya ang buong bansa, mga kapatid, ay nag-iintay sa pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat alam nila na kung bumalik ang Panginoon, aayusin niya lahat ng mga problema na ito. Bibigyan niya yan ng katapusan. At siya lang ang may kakayahang gumawa niyan. Amen. Kaya, dahil sa pagtitiis, sabi dito, madalas kasi pag nag-iintay ka, nakatungo ka. Pero sabi dito, lift up. Lift up. Lift up your heads. Itaas mo yung ulo mo. Okay. At habang naghihintay ka, wag nakaganon. Itaas mo yung ulo mo. Ang ibig sabihin dito, mga kapatid, parang dumating na siya, kaya nakataas yung ulo natin. Alam mo, may inaantay ka, ang tagal-tagal, na ka na, napapayuk-yok ka na. Pero biglang sinabi, andyan na. Biglang tataas na yung ulo mo. Pero dito, hindi pa dumadating, pinapataas na yung ulo. Amen. Because we must wait for His coming with long endurance.
we have a tendency to drop our heads in discouragement. This is why the psalmist says, lift up your heads. If we expect someone dear to us to come and he does not come, we would drop our heads. But if we receive a phone call from him telling us that he is coming, we will lift up our heads. That is, we would be encouraged to expect his coming. Amen. Amen. So, ito yung sitwasyon na pinapakita sa atin. Sa isang banda, ini-expect natin siya dumating. Kaya lang kung minsan, nauubos na yung ating pagtitiis. Kaya ang nangyayari ay napapayuko tayo. Ang ibig sabihin na napapayuko, wala na sigla. Wala na to, parang hindi pa rin siya dumating. Siguro hindi ko naaabutan to. Ay, yun. So, ganon. So, ayaw ng Panginoon ng ganyan. No, gusto niya, bagamat hindi natin alam ang pagdating niya, nakataas ang ating mga ulo at nag-iintay. No, sapagkat kung anytime, kung halimbawa may inaantay ka, biglang nag-ring yung phone mo, sabi, andito na ako. Mapapataas yung ulo mo, mapupuno ka ng excitement. Yan ang gusto ng Panginoon. Gusto niya na itaas natin ang ating ulo, mag-rejoice tayo, mag-expect tayo, maniwala tayo na dadating na siya. Amen. Masaya nag-iintay sa madalit salita. Nakataas ang ulo na nag-iintay. No, nag-iintay ng merong pananampalataya na siya ay siguradong dadating. Amen. We have to lift up our heads because the King of Glory will come. Amen. We must lift up our heads because the King of Glory will come. Tandaan ninyo, siya yung ating pag-asa ng kalwalhatian. Taas natin ang ating mga ulo, huwag tayong manlumo, no, sapagkat siya ay darating. Amen. So we must get ready to welcome Him. Psalm 24:8 asks, who is the King of Glory? The King of Glory is Jehovah, strong and mighty. Jehovah mighty in battle. Jehovah is Jesus, and Jesus is the embodiment of the triune God in resurrection. He is the one who is strong in fighting and victorious. Amen. So yun yung dahilan. Bakit natin kailangan itaas ang ating mga ulo? Sapagkat ang darating, sino? Ay ang hari ng kalwalhatian. Amen. Siya ang hari ng kalwalhatian. At siya ang hari ng kalwalhatian na si Jehovah. Malakas, makapangyarihan. No? At siya ang hari ng, siya ang Jehovah na makapangyarihan sa kanyang pakikilaban. Sino ba si Jehovah? Si Jehovah ay si Jesus. Di ba? Yung word na Jesus means Jehovah the Savior or the salvation of Jehovah. So yan si Jesus. Siya yung isa na pag-asa ng mga bansa. Siya yung isang darating. At sa kanyang pagdating, siya ay maghahari kasama ng kanyang mandaraig. Amen. At lilinisin niya ang sanlibutan. Ito ay gagawin niya isang kaharian na tatagal ng 1,000 taon. Amen. Verse 7 says, be lifted up. But verse 9 says, lift up. To be lifted up means that we are still weak, needing someone to move us. But to lift up means that we have overcome, that we have become stronger. So may dalawang meaning pala yun. No? So yung isa ay, sabi niya, to be lifted up means that we are still weak. Yung tataas pa lang
Tataas pa lang. Ibig sabihin, nanggaling siya sa pagkayukyok, pagkayukayok. Kaya yun ay nagpapatunay na tayo ay mahina, na kung saan kailangan natin ang ating kapwa upang tulungan tayo. But to lift up, yung pagsasalita na bumangon ka, o tumayo ka, o itaas mo yung iyong ulo. Ito ay nagpapatunay na tayo ay malakas. Taas mo yung ulo mo. Tamo, malakas ka. Amen. Amen. So the King of Glory, whom we welcome. Okay. The King of Glory, whom we welcome, is Jehovah of hosts. Jehovah is the incarnated, crucified, and resurrected triune God. He is the one in his resurrection, coming back to possess the entire earth, to take it as his kingdom. The King of Glory is Jehovah of hosts, the consummated triune God embodied in the victorious and coming Christ. Amen. So ano sinasabi rito? Yung hari ng kaluwalhatian, okay, ay ating wini-welcome bilang si Jehovah ng hukbo. Amen. At ang Jehovah ito ay nagkatawang tao na ipako sa krus, na buhay na muli bilang tres-unong Diyos. Kaya malinaw na nagpapakita sa atin dito na ang King of Glory ay si Kristo mismo. Ang isa na dumaan sa iba't ibang hakbangin, namatay sa krus, na buhay na muli, at naging espiritong nagbibigay buhay. Amen. So the King of Glory is Jehovah of hosts. Ito ay si Jehovah ng hukbo. Amen. The consummated triune God embodied in the victorious and coming Christ. Amen. So last paragraph na ako, sabi rito, we have seen that Psalm 23 reveals Christ as the shepherd in his resurrection, and as Psalm 24 reveals Christ is the king in Christ's kingdom. Hallelujah for our Christ being our shepherd today and our king in the future. Amen. So sa panahon na ito, si Kristo ay pastol. Kasi kailangan natin ng pastol sa panahon na ito. Tandaan ninyo, itong panahon na ito, okay, ay panahon pa ng laman, panahon ng espiritu, panahon ng eklesiya. At dahil may laman, mahina tayo. Kaya kailangan natin ng isa na magpapastol sa atin. At ito ay ang kanyang pagpapastol sa kanyang pagkabuhay na muli. Amen. Tapos sinasabi sa atin dito, na si Kristo bilang hari, okay, ay ang kaharian, ay nasa kaharian ng Diyos. Hallelujah ang ating Kristo bilang ating pastol ngayon at our hari sa kasalukuyan, sa darating na kasalukuyan. So ngayon mahalaga na maranasan natin si Kristo sa kanyang pagpapastol. Amen. So nawa ito ay makatulong, amen, sa ating buhay, eklesiya. Amen.